Grabe ang reaksyon, emosyon at siguro ay nasyak rin ang mga mamamayang Pilipino, anuman ang organization or political group o individual man dito sa kakaibang direktiba ng Pangulo. First time mangyari ito. Nung mga nakaraang gobyerno, wala pa ng Ramos, Erap, Gloria, Aquino, Duterte, wala pong ganitong galaw ang Pangulo na nagdeklarang ibakante at mag-resign ang lahat ng gabinete at iba pang opisyalis ng Executive Department. Si President Ferdinand Marcos Jr. ang nakagawa nito. Kung di ako nagkakamali, kahit yung kanyang ama, dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., hindi naman yata nagdeklara yun na ibakante ang lahat ng posisyon. Di ba? Pero ito, sa isang demokratikong bansa at demokrasyang lipunan, ginawa ng Pangulo dahil napuno na siya. Umapaw na ang salop. Kinakalos na niya. Kung hindi niya masabi at magawa ng harapan individual sa mga cabinet secretary na palpak siya, dapat mag-resign, hindi. Ang ginawa niya, lahat kayo mag-resign. Nag-file ng resignation at aking susubukan aralin kung sino sa inyo ang karapat-dapat pa na manatili o hindi na. Yan ang kakaiba legacy ni Pangulong Marcos Jr. Kaya pinag-uusapan ito, nasyak ang kapartido, nasyak yung mga maiingay na grupo tulad ng mga Duterte camp, nagulat din sila. Dahil ang kanilang kasiyahan na ginagawa ay kabaligtaran naman sa katotohanan. Nag-i-enjoy sila, nasyak sila sa ginawa ng Pangulong Marcos na pinagre-resign ng Cabinet Secretary dahil ang kailamang sa pantaha at paniniwalang mali ay ito na raw yung pagbagsak ng gobyerno. Nasira, lulubog na raw ang barko ng gobyerno. Bumigay na raw si Pangulong Marcos. Yan ay lahat fake information. Fake na mga balita. Hindi nila inisip na yung pagpaparesign ay isang matapang at matalinong desisyon para i-overhaul. Hindi lang top overhaul, talagang i-overhaul ang gobyerno. Ilagay ang karapat-dapat. Enough is enough. After 3 years na sila pinagbigyan, wala na ang utang na loob, wala na ang pagbabayad ng pagtulong sa politika, wala na ho ang balimbingan, sipsipan, pagkukunwari na maging kaalyado ni Pangulong Marcos. Iyan ang purpose niya. Ngayon maglalagay siya ng tingin niya ay may kakayanan at may gagawin. Ayaw na niya na magbaka sakali. Yan ang matapang desisyon. Sa akin pong analysis at opinion, yan ay good for business at maganda para sa mga mamamayang naghahanap ng tunay na pagbabago. Yun naman nagsasabi na ito'y mali kasi baka apektado sila. Nagsasabing sektor na mali ito dahil binigla at bakit ganyan na parang walang direksyon. Kayo ang mali kasi maganda ang layunin niyan. Hindi naman po bibiglain sila eh. Hindi naman ibig sabihin pinag-resign sila automatic wala na. Hindi po. Pinag-resign sila para i-evaluate. Susuriin kung karapat-dapat silang manatili pa o hindi. Sa oras na tinanggap ang kanilang resignation, babay na. Pero hanggat hindi tinatanggap, hindi ka pwedeng umalis kasi meron pa rin responsibilidad bilang mga opisyalis ng pamahalaan. Kaya, hindi abandonment ito. Hindi mo pwedeng iwan ang trabaho dahil nag-resign ka kasi hindi ho tinanggap. Naipaliwanag ko na sa ibang video, iba ang regular resignation. Subject for approval ng Chief Executive yan o ng boss, pribado man or publiko. Pero pag irrevocable, tapos na. Sayaw sa gusto ng Pangulo, pag irrevocable, babay na yon. Ay wala naman nung nag-file ng irrevocable eh. Lahat nag-resign lang eh. Magkaiba po ang ibig sabihin. Naipaliwanag ko na before, inulit ko lang para hindi kayo maligaw. Tama ka, Sir Mike. Marami pong may sapantaha, marami pong merong hula, maraming merong espekulasyon sa nangyaring sibakan o pagre-resign, utos o panawagan ng ating Pangulo na voluntarily ay mag-resign ang kanyang mga gabinete, di ba? Marami po eh. Pero isa lang ang tingin kong sigurado
na dahilan po ng pagre-resign ng ilang mga gabinete o kailangang mag-resign ng ilang mga gabinete ni PBBM. At yan ay dahil po sa merong mga tauhan si PBBM na hindi po nakakasunod, hindi nasusundan, hindi na ipapakita ang mga magagandang nagagawa ng ating Pangulo. Dahil frustrated na frustrated si PBBM dun sa kanyang podcast na kung saan ay sinasabi po niya na ang mga Pilipino daw po na kanyang nakakausap nagugulat na meron pong mga pulisiya o merong mga benepisyo para sa ating mga kababayan ang hindi po alam nitong mga kababayan natin. Nagugulat daw na, meron na palang ganon, meron na palang ganyan. Diba? So, meron pong parang nga sa akin, merong sumasabotahe sa magandang nagagawa ng ating Pangulo. At yun po ang kailangan na aksyonan, yun po ang kailangan na kumbaga talagang imbestigahan. Dito sa mga nag-resign na ito, at yung mga hindi na po mababalik at hindi na po makakapwestong muli sa pamahalaan, sa gobyerno ni PBBM, dapat dito imbestigahan para sa akin. Kasi baka meron po dyan talaga na mga nananabotahe at mga ang kanilang amo po at magpasa hanggang ngayon na kanilang amo at tinitingala ay yung kanilang anito na nakakulong doon sa ICC. At dahil dyan, aasahan natin ang maraming pagbabago. Posibleng bagong mga mukha, bagong talino. At ako naniniwala at sana gawin ng ating Pangulo, lagi po akong umaapilat na nanawagan bilang suporta dahil libre naman akong magbigay ng idea dahil ako ay taga-suporta at nagmamalasakit sa bansang ito. Hindi ako taga-gobyerno, wala akong koneksyon sa gobyerno. Obligasyon ko lang sabihin at karapatan ko, Mr. President, sana ang ilagay mo ay yung walang plano sa mga eleksyon darating. Hindi politiko o walang ambisyon tumakbo sa kahit anong public office pagdating ng 2028 election. Kasi pag politiko at may ambisyon sa next election, gagamitin na naman ang kapangyarihan. Baka madamay pa ang resources ng bayan. Kaya dapat ang ilagay mo, Mr. President, ayon sa tingin mo at mangangako na hindi sila kandidato pagdating ng eleksyon. Siya ay willing magsakripisyo para tumulong sa iyo at tumulong sa bayan. Dahil ang pagpasok sa pamahalaan, hindi negosyo. Yan ay public service. Lingkod bayan. Hindi ba? Alam niya ng Pangulo. Paalaala lang po, ha? Wala akong karapatang utusan. Ang atin ay paalaala lang at apila. Marami na tayong tinalakay sa aking mga channel na yung aking mga apila at aking mga sinasabi. Aba, kung hindi ko man masabing sinunod ako, pero naramdaman ko nagkakaroon ng pag-asa. Nasusunod yung ating ilang mga idea. Katulad ng aking mga dating sinabi na kailangan magpalit, kailangan baguhin, kailangan gumamit ng kamay na bakal, dahan-dahan na nakikita natin. Salamat, Mr. President. Pero sana, tanggapin mo constructive, wake-up call, hindi personal, ang aking mga topic tungkol sa kung paano katulungan, paano tanggapin ng bayan ang magandang kalagayan at galaw ng ating bansa under your presidency, under you as President ng Republika ng Pilipinas. Yun po yun, Mr. President. Okay? Dahil dyan, ay sa ngayon, ultimum business community dito at sa abroad, nasak sila. Hindi lang ang Makati Business Club ang nagsalita at nagsabing sana hindi galawin ng economic managers, pati ho yung mga asosasyon ng ibang mga negosyante na napakarami dito sa Pilipinas, foreign and local, ay waiting sila ngayon. At sang-ayon sila na baguhin ang ilang membro ng gabinete. Pero ang gusto ng Pangulo, lahat nasa kanya yan. Pero sang-ayon ng iba, conforme sa sitwasyon, ang gusto nila, yung iba talaga na hindi nakakapag-deliver dahil namumuliti ka lang, walang ginagawa sa opisina, nagpapalamig lang, pakuya-kuya lang, ay dapat palitan. Bawal ang tamad sa Pilipino. Kailangan masisipag para umunlad ang bansang ito at bawat Pilipino. Ipakita mo, Mr. President, kailangan yan. Leader by example. Napahiya na sila na sinasabing mahina ka. Napahiya na sila dahil sinasabing wala kang ginagawa. Ngayon, sunod-sunod na ang ginagawa mo, mararamdaman nila. Kung ayaw nilang maramdaman,
kasi meron silang personal interest na kahit anong gawin mo, hindi yan makakaramdam. Hayaan na natin yan, kakaunti yan. Yung mamamayang Pilipino sa buong mundo, lalo na dito sa ating bansa, ang makakaramdam ng totoong pagbabago at galaw dahil sila yung nangangailangan. Ang mga politiko, lalo na kung kalaban, political party, kung kalaban, bulag-bingi yan kapag positibo. Ang gusto nila ay yung negatibo para magamit nila sa kanilang mga madidilim, kasing itim ng sabaw ng pusit na mga galaw. Di ba? Please like, share, subscribe, and follow sa aking mga channel. This time, ito yon, MA Pinoy TV, at yung isang channel ko, Mike Abe Opinions. So yung pong economic team talaga ni PBBM, maganda po ang kanilang synchronizing. Maganda ang pagkakasync ng mga tao na ito, like Pangandaman, Recto, Go, di ba? Ito po yung mga kumbaga key people sa pagganda po ng ekonomiya. At nito nga pong nakaraang araw ay binalita po ng HSBC Philippines na gumanda nga daw po talagang ekonomiya ng bansa, at malaki daw po ang kumbaga na itulong ng paggastos ng mga Pilipino. Yung power ng mga Pilipino sa paggastos, lumakas. Ibig sabihin po nito may pera ang tao. 'Di ba? Kaya nga yung iba yung sinasabi nila, mahirap lang kami, mahirap buhay namin. Ang hirap ng buhay namin kay PBBM, hindi kami makaon sa hirap. Yan po yung mga hindi po umaamin na gumanda buhay nila nung panahon ni PBBM. 'Di ba? Kaya po actually sasabihin yung iba, mahirap daw ang buhay. Pero makita mo nagpapagawa ng bahay. Makita mo nagpaparenovate ng mga bahay. Sabihin, mahirap ang buhay pero makita mo may mga bagong business. Makita mo may mga bagong sasakyan. Diba? Kaya yung sinasabi po na gano'n, ano na lang yun, tinatanim na lang sa isipan ng mga kababayan natin na ngayong panahon ni PBBM, mahirap ang buhay. Pero ang totoo po, umunlad po ang Pilipinas sa panahon ni PBBM. Lugmok ang buhay ng mga Pilipino noong pong panahon ni Digong. Nilugmok sa utang, nilugmok sa gurguran, nilugmok sa pulburon, sa illegal na droga, at nilugmok po sa galawang sindikato. Na hanggang ngayon po may mga sindikato pa rin po na nandiyan, na mga kaalyado ni Digong. Kaya alam nyo, dapat itong mga sindikato na to mawala to sa gobyerno. Ito yung mga nagpapahirap sa bayan, yung mga obstructionist. So lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Thank you Sir Mike Abe sa napakagandang video mo na aking nireaksyonan, at thank you po sa inyong mga impormasyon na ibinibigay sa amin araw-araw. Salamat Sir Mike Abe, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Suportahan po natin ang walang ka-fake news na channel ni Sir Mike Abe. So yun lamang po, maraming salamat. Mama chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.